Sino ba naman ang hindi matatakam kung ganito kasarap na beef pares ang nasa harap mo? Simple lang ang proseso ng paghahanda nito at pwede mo rin itong pagkakitaan. Kaya tara, kung gusto mo rin magluto nito, samahan mo ko at magsimula na tayo. Gumamit ako dito ng kalahating kilo ng laman ng baka at na-request na rin ako ng taba dahil mas masarap yung pares kapag merong taba-taba ng baka. Then lalagyan na natin ito ng tubig at hindi natin titimplahan at papakuluan natin ito hanggang sa lumambot. Sa unang kulo ay bubuksan muna natin para matanggal natin yung mga impurities na nakarutang dyan sa sabaw. Then papakuluan natin yan ng mga 45 minutes to 1 hour o kung meron kayong pressure cooker ay mas mabilis. At kapag malambot na, hihiwain na natin to sa maliliit na piraso. Pagkatapos natin mahiwa, itabi lang muna natin at sa isang kawali ilalagay na natin ang taba ng baka. So hantayin na natin to na mag-render ng sariling mantika. Then pwede na natin igisa yung luya. Isunod natin yung sibuyas. Next ay ang bawang. Then after mag-isa ng mga aromatics ay ilagay na natin yung pinakuluan nating beef. Igisa muna natin kasama mga aromatics. Then maglalagay na tayo dito ng 4 na kutsarang toyo, 1 tablespoon ng oyster sauce, at paminta powder. Then igisa natin itong mabuti. Pagkatapos niya, ilagay na natin dito yung pinapakuluan natin ng baka. Ito na yung magiging sabaw ng ating pares. Ilalagay rin tayo ng isang star anise at isang dahon ng laurel. Para medyo manamis-namis yung ating pares, maglalagay tayo ng 1 kalahating kutsara ng brown sugar. Then takpan muna at antayin na natin kumulo. Pag kumukulo na ay titimplahan naman natin yan ng all-in-one seasoning para mas marinamnam, which is optional at kung ayaw nyo naman gumamit niyan ay pwede nag-escape. At kapag okay na sa inyo ang timpla, malalagay naman tayo ng cornstarch slurry pampalapot ng sabaw. 2 kutsara lang yung nilagay ko para hindi masyadong malapot at maging masabaw pa rin yung pares. At kapag okay na sa inyo yung lapot ng sabaw, maglalagay na tayo dito ng dahon ng sibuyas. At ayan, ready na ang ating napakasarap at napakalinamnam na beef pares. At syempre, ilalagyan pa natin yan ang fried garlic sa ibabaw. Kaya kung nabibitin kayo sa lasa ng mga nabibili niyong pares sa labas, try na lang magluto. Partneran mo pa ng garlic fried rice, sigurado ako mabubusog ka at pwede kang kumita kung trip mo itong ibenta. Ilalagay ko na rin dyan sa baba ang kumpletong listahan ng ating mga sangkap. At sana nagustuhan niyo ang ating pares recipe for today. Enjoy!